Noong unang panahon, bago isinilang ang propetang pinangako kay Abraham, ay sinugo ng Diyos ang Arkanghel Gabriel sa isang saserdote mula sa putong Abias. At ito ang panimula ng isang dakilang pangyayari. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, na isang saserdote ang ngalan ay Zacarias, sa pulutong ni Abias. At ang asawa niya ay isa sa mga anak ni Aaron. At ang kanyang ngalan ay Elizabeth. At sila ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad ng walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. At wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth. At sila ay kapwa may pataw ng maraming mga taon. At nangyari na, samantalang dinalak niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos, ay sa kapanahunan ng kanyang pulutong. Alinsunod sa kaugalian ng tungkulin ng pagkasaserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamangyan. At nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng gambana ng kamangyan. At nagbulumihanan si Zacarias at dinatnan siya ng takot. Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat pininig ang lain mo, at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak ng isang anak na lalaki. At tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan, at magkakaroon ka ng ligaya at galak, at maraming maligayahan sa pagkapanganak sa kanya, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya ay hindi iinom ng alak ni matapang na umiinom. At siya ay magpupuspos ng Espiritu Santo mula sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ng Israel ay pagbabalik ang loob niya sa Panginoon sa kanilang Diyos. At siya ay lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ng Diyos, upang papagpalinloob ang mga puso ng mga ama ng mga anak at ng mga suwail ay magsisilakad sa karunungan ng mga matutunan, upang ipataan ang Panginoon ng isang bayang nakahanda. Ngunit, sa papaanong bagay malalaman ko ito? Sapagkat ako'y matanda na, at ang aking asawa'y may pataw ng maraming taon. Ako si Gabriel, na nananayo sa harapan ng Diyos upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo itong mabuting balita. At narito, mabibigka at hindi ka makakapangusap hanggang sa mga araw na mangyari ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka sumasampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan. At nang lumabas si Zacarias, ay hindi siya makapagsalita sa kanila. At hininagap nila siya na makakita ng isang pangitain sa templo. At siya ay nagpatuloy sa pakikipag-isa sa pamamagitan ng mga medyas at nanatiling tipe. At nangyari
Ayan ka na pala sa Karyas. Bakit tila malungkot ka? Anong nangyari sa'yo? Di ka makapagsalita. Anong ibig sabihin dito sa Karyas? Magkakaroon tayo ng isang anak na lalaki. Ngunit sa paanong paraan na ako'y baog at hindi na maanong mga anak pa. Bakit ka nag-alinlangan sa Karyas? Patawarin ako ng dakilang Panginoon, sapagkat nag-alinlangan ako sa sinabing mensahe sa akin ng anghel ng Panginoon. At hindi ako makapagsalita hanggat hindi natutupad sa akin ang sinabi ng mensahe. Sa Karyas, bakit ka nag-alinlangan? Napakapalad natin sapagkat tayo ang pinagkalooban ng dakilang Panginoon, ang kanyang mensahe. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patawarin mo po kami sa aming pag-aalinlangan. Naway mapatawad tayo ng dakilang Panginoon at nang makapagsalita ka na sa Karyas. At pagkatapos ng mga araw na ito, ay nagbihis si Isabel. At siya ay lumipil ng 5 buwan na nagsasabi, ganito ang ginawa sa akin ng Panginoon. Sa mga araw na ako'y tingnan niya, upang alisin ang aking pagkabukahan sa gitna ng mga tao. Nang ika-6 na buwan nga, ay sinugo ng Diyos ang Arkanghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na ngalay Nazareth, sa isang dalaga na mag-aasawa ng isang lalaki na ang ngalan niya ay Jose mula sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. Magalang ka, ikaw na totoong pinamamahal. Ang Panginoon ay sumaiyo. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, magbibig ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki. At tatawagin mo ang kanyang pangalan, Jesus. Siya ay maging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya ay magkakari sa kanyang apo magpakailanman. At hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Sa paanong mangyayari ito sa akin? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawagin anak ng Diyos. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglilihim naman ang isang anak na lalaki sa kanyang katandaan.
At ito ang ika-anim na buwan niya na dati tinatawag na bago sapagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong salita. At iniwan ng Arkanghel si Maria. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Maria at nagmamadaling napasa lupain mabuhay sa isang bayan ng Hudya upang magtungo sa tahanan ni Zacarias para batiin si Joseph ayon sa mensahe sa kanya ng Arkanghel. Kamusta ka na, Elizabeth? Maria, natutuwa ako't naparito ka. Pinagpala ang mga babae at pinagsala ang bunga ng iyong tiyan. At ano ang nangyari na ang ina ng ating Panginoon ay naparito sa akin? Sapagkat pagdating sa aking pakinig, ng iyong bati, ay tumalon sa tuwa ang bata sa aking tiyan. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Sapagkat narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng maghahali-haliling lahi. Sapagkat ginawan ako ng makapangyarihan ng dakilang bagay, at banal ang kanyang pangalan. At ang kanyang awa ay sa lahit-lahit. Sa mga nangatatakot sa kanya, ay nagpakita siya ng lakas ng kanyang bisig. Isinambulat niya ang mga palalo sa pagugunam-gunam ng kanilang mga puso. Ibinaba ang mga prinsipe sa mga luklukan nila, at itinaas ang mga may nababang kalagayan. Pinusog niya ang mga nagugutom ng mabubuting bagay, at pinaalis sa mga mayayaman ng walang anuman. Tumulong siya sa Israel ng kanyang alipin upang maalala niya ang awa, kagaya ng sinabi niya sa ating mga magulang, kay Abraham, at sa kanyang binhi magpakailanman. At si Maria ay natira kasama ni Elizabeth na may 3 buwan bago umuwi sa kanyang bayan. Naganap na kay Elizabeth ang panahon dapat siyang manganak. At siya'y nanganak ng isang lalaki at nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na dinakila ng Panginoon ang kanyang awa. At siya ay nakikigalak sa kanya. At nangyari, nang 8 araw ay nagsiparoon sila upang tumingin ng sanggol. At siya ay tatawagin sana nilang Zacarias, ayon sa pangalan ng kanyang ama. Kumusta ka, Elizabeth? Isang napakalusog na bata ang pinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon at salamat sa inyong pagdalak. Napagpapalad niyo sa Zacarias sa pagkakaloob sa inyo na dakilang Panginoon ng isang sanggol na lalaki. Kinakailangan tuloy ang sanggol sa ayo sa nautos sa atin ng kautosan ay kay Propeta Moises. Kinakailangan ni Zacarias ang pangalan katulad ng kanyang ama.
Ah, Tumayo ka, upuan mo. ah, ah. Juan? Bakit Juan, sa gayong wala ni isa sa ating mga kamag-anak ang tinatawag sa ganitong pangalan? Ano nga ba ang ibig sabihin ng mensahe ng Anghel sa Marias? Naniniwagkaan kami sa mga nagaganap sa ito, Elizabeth Zacarias. Paano bang ipaliwanag sa amin ang mga bagay na ito? Siya si Juan. Juan. O purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kaniyang dinalaw at tinubos ang kaniyang bayan at nagtaas sa atin ng sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kaniyang alipin. Gaya ng sinasabi niya sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta na nagsilitaw mula pa noong unang panahon. Kaligtasan mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng mga napupuot sa atin upang magkawang gawa sa ating mga magulang at alalahanin ang kaniyang balang na tipan. Ang sumpa na kaniyang isinumpa kay Abraham na ating ama na ipinagkaloob sa ating na yamang naligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway ay pinaglingkuran natin siya ng walang takot sa kabanalan at sa katuwiran sa harapan niya. Sa lahat ng ating mga araw, oo, at ikaw, o sanggol, tatawagin kang propeta ng kataas-taasan sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon upang ihanda ang kaniyang mga daan, upang maipakilala ang kaligtasan sa kaniyang bayan sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway, buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin at liliwanagan ang mga nalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. At ang lahat ng mga nakalimuto ay pawang ingatan sa kanilang buhay na sinasabi, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat ang kamay ng Diyos ay sumasa kanya. Si Maria na ina ng Panginoon na siyang napangasawa ni Jose. Bago sila magsama, ay nasumpungang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose ay nahulog sa malalim na pag-isip, sapagkat ayon sa kautusan, kung ang isang dalaga ay nasumpungang hindi birhen, ay kanilang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng kanyang ama, at babatuhin siya ng mga bato ng mga lalaki sa kanyang bayan. Lalaking matuwid at ayaw ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, at nagpasyang hiwalayan ng lihim si Maria, datapwat sa kanyang panaginip ay nagpakita sa kanya ang isang anghel. Sa paano nangyari si Maria ay nagdadalang tao? Gayong ako pa lamang nakikilala niya lalaki. Ito ay isang malaking kahiyan, hindi ko yata matatanggap ang ganitong pangyayari. Mabuti pa siguro ay iwalayan ko na lamang ng lihim at ako'y tutungo sa malayang lugar.
Ngunit paano na si Maria, mahal ko siya? At paano na ang kanyang magiging kalagayan kung sakaling iwanan ko siya? O Panginoon, tulungan po ninyo ako sa silaranin ko ito. Jose, huwag kang matakot sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang pinagdadalang tao ay sa Espiritu Santo, at siya ay manganak ng isang lalaki. At ang pangalan na tatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ng lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng propeta. Na nagsasabi, narito ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalan na itatawag sa kanya ay Emmanuel. At kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa ang ayon sa ipinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. At tinanggap ang kanyang asawa at nangyari. Nang araw na yaon, lumabas ang isang utos mula kay Emperador Augusto Cesar na magpatala sa buong sanglibutan ng kanilang mga pangalan. Kalatas! Para sa lahat! Ang lahat ng bayan na nasasakupan ng pamalang Romano sa ilalim ng Emperador Augusto Cesar, ang lahat ay inuutosang magpatala sa kanilang sariling bayan. Ang hindi tumupad at matuklasang hindi nakapagtala ay parurusahan ng kamatayan. At inihayag ang utos sa lahat ng mga nasasakupan. At nagsiparoon ang lahat sa kanya-kanyang bayan upang magpatala. At si Jose naman ay umahon sa Galilea mula sa bayan ng Nazareth hanggang sa Judea sa bayan ni David, na kung tawagin ay Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan ni David nagmula upang doon magpatala. Maria, kagabi sa aking pagtulog, ay may isang angel na nagpakita sa akin at kanyang sinabi sa akin na huwag daw akong mag-alinlangan sa inyong kalagayan, sapagkat ang inyong pinagdadalang tao ay lalang ng Espiritu Santo, at ikaw ang napiling magiging ng ating Panginoon. Ngunit patawarin mo ko, Maria, sa aking pagdududa sa iyong kalagayan, at tinais kong hiwalayan ang ibig. Ngunit lubos ako na pagtanto at lubos ako naunawaan na ako hinirang din ng ating ang masakitasan ng mga laga sa dayo at sa sanggol ang ating magiging nagkapagligtas. Mapalad tayong pareho, Jose, sapagkat pareho tayong hinirang ng ating Ama sa langit upang maging gabay ng kanyang mahal na anak. Maria, sa ngayon ako ay lubang nag-aalala sa iyong kalagayan. Anong iyong pinangangambahan, Jose?
Maaari mo bang sabihin sa akin? Maria, napalitaan ko kanina lamang nung nagpalabas ng bagong protesal sa Emperador Augusto Caesar na kinakailangan ng lahat ng mga mamayan ay magpatalak sa kanya-kanyang bayan kaya't kinakailangan kong pumaroon sa bayan ng Bethlehem. Ngunit di kita maaaring iwan sa ganyang mong kalagayan. Huwag kang mangamba para sa akin, Jose. Kinakailangan mo na pumaroon sa Bethlehem upang magpatala. Kung kinakailangan, isasama rin ako sa iyo. Alam kong hindi tayo pababayaan ng ating Ama sa kaitaasan at kanya tayong papatnubayan. Kung gayon, kailangan maganda na tayo. Huwag mong makalakad na tayo sa lahat ng madaling panahon. Oo nga, Jose. Sige, mag-aayos na ako ng ating mga dadalhin. At si Jose at Maria ay nagpasyang pumaroon sa Bethlehem upang magpatala, sapagkat siya ay sa angkan ni David nagmula. Samantalang sila ay nangaroon sa bayan ng Bethlehem, ay nagsihanap sila ng matutuluyan. Ngunit pawang puno na ang lahat na paupahang bahay na naroroon, sapagkat dagsa ang mga taong nais magpatala. Kaya't lubha silang nahirapan sa paghahanap ng matutuluyan. At sa mga sandaling iyon, ay nakatakda ng magsilang si Maria. Jose, lubha akong mapagod sa ating mahabang paglalakbay. Maghanap naman tayo ng matutuluyan. Kunting tiis na lamang, Maria. May awa ang Panginoon at makakita rin tayo ng matutuluyan. Ayun, Maria, may bahay doon. Baka maaari tayo makipanuluyan sa kanila. Tao po, magandang gabi po. Kailangan nila. Meron po ba kayong bakanting silid na maaari namin yung pupahan ng aking gabi? Pasensyahan na po, hindi po ako nagpapaupa. Sa iba na lamang po kayo magpakabaka sa kanila. Ganun po ba? Salamat po. Tayo naman. Tao po, magandang gabi po. Nila. Meron po ba kayong bakanting silid na maaari namin yung pupahan ng aking gabi? Wala. Masikip na kami dito. Punong-puno na kami. Kaya sa iba na kayo maghanap. Mukhang mahirapan yata tayo makakita na matutuluyan, Maria. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Jose. Alam kong tutulungan tayo ng ating Ama sa kaitaasan at makakahanap din tayo ng matutuluyan. Jose, pasakit na ng pasakit ang aking tiyan. Malapit na yata akong manganak. Konting tiis na lamang, Maria. Tama ka, may awa ang Panginoon at makakita rin tayo ng matutuluyan. Ayun, Maria, may bahay. Baka maaari tayo makipag-iwas sa kanila. Tao po, kung gano'n. Bakit kanya kayo malapit na sila? Meron po ba kayong bakanting silid na maaari namin yung pupahan? Pasensya na kayo. Bawang ang pato na ang silid dito. Pero teka, may kasagsaban ako ng mga alaga kong hayop sa likod bahay. Kung mapapapisan ninyo doon, maaari kayong magpalipas na gabi doon. At nangyari samantalang sila'y naroon sa Bethlehem. Naganap nga ang kaarawang dapat
Maria, mapagtitiisan mo na ba ang lugar nito? Tama na ito, Jose. Nagpapasalamat ako sa ating Ama sa kaitaasan sa lumang uri ng matutuloy ang ipinagkaloob niya sa atin. Maraming salamat po. Napakalaking bagay po sa amin ang pagpapatuloy ninyo dito sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ang ating naman ako sa kaitaasan ng barat dumating mo. Walang anuman. Sige, iiwanan ko na kayo. Iiwanan ko na rin ang ilawang ito para may sinyong tanglaw kayo dito. At nangyari samantalang sila'y naroon sa Bethlehem. Naganap ang mga kaarawan, dapat siyang manganak. At kanyang isinilang ang panganay niyang anak na lalaki. At ibinalot niya ang sanggol sa mga lampin. At inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila upang tuluyan. Sa kanilang dako rin yaon ay may pastor ng tupa na nasa parang. At pinagpupuyatang bantayan ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kalulhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y totoong nangatakot. Marahil ay alam na ninyo na nagpalabas ng bagong utos si Emperador Augusto Caesar. Nakapagpatala na ba kayo ng inyong pangalan? Malaking pahirap na naman ito para sa atin. Nagpalabas nga siya ng kautusan para magkamal na naman siya ng maraming kayamanan. Para malaman din nila kung gano'n pa kadami ang kanyang mga liti. Kaya tayo makakalaya sa kanyang emperador niya. Basta ako, kahit anong mangyari sa ating buhay, ay maghihintay pa rin ako sa ipinangako sa atin natin ang masarap. Ang ating magiging tagapagligtas. Sana, may papag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 p
Ha? Ano yan? Nagliliwanag! Katapusan na yata natin. Tulungan niyo kami. O Panginoon ko, huwag mo kaming pababayaan. Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dadalhan kayo nitong mabuting balita na may malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan ni David. Ang isang tagapagligtas, siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampi at nakahiga sa isang pasabsaban. Ito ay isang hiwaga, ang aking narinig at ang aking nakita isang malaking himala. Narito na ang ating magiging tagapagligtas. Sa wakas, makikita ko na rin ang aking matagal nang inaasam-asam, ang ating tagapagligtas, ang Mesiyas o Panginoon, salamat po sa langit. Ngayon lamang ako nakakita ng hiwagang ito. Ngunit hindi ko lumalabos maisip na may pinababa ang ating dakilang Ama sa kaitaasan. Para ipaalam lang sa atin ang naisinilang na Mesiyas, ang tagapagligtas ng walang sakit. Oo nga, at sa ating pang mahihirap, pinakita ang hiwagang ito. At ang sabi pa ng anghel ay makikita natin ang sanggol sa isang sapsaban dito sa ating bayang Bethlehem. Magmadali tayo, pumuntahan natin ang Mesiyas. Tayo na. At nang
nangyari nang lisanin sila ng mga anghel. Ang mga pastor ay nangbilalas na nag-uusap-usap. Sila'y dali-daling naparoon sa Bethlehem na may mga galak sa puso. At upang mahanap ang sanggol na ibinalita sa kanila ng anghel. Ang sanggol na itinakdang maging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Tingnan ninyo, madako roon, may liwanag sa kulungan ng mga hayop. May liwanag nga roon. Maaaring ito na ang lugar. Makikita na natin ang Mesiyas. Tayo na, tignan na natin. Pumasok na tayo sa loob. Sulit na ako makita ang Mesaya. Magandang gabi po. May sanggol po ba nilang dito? Oo, halika kayo. Tumuloy kayo. Napakaganda ng sanggol. Napakaganda na ang pakiramdam ngayon. At hindi ko tulog sa pagkaliwanag. Siya nga, ako man sa akin sarili ay lubos na maapaw ang aking kaligayahan. Pagaramdam ko sa ngayon ay lubos na nagbalot ng hiwagat sa pagkalihan at ang sanay. Salamat sa inyo. Pero paano ninyong nalamang may sanggol na isinilang dito? Gayong kami lamang ng aming kagayaan ang narito sa pasagsakan ito. Kanina lamang po ay may nagpakita ko sa amin na napakaraming anghel. At siya po ang nagsabi sa amin na isinilang dito ang sanggol ang Mesiyas sa bayan ng Israel. Kaya po kami nakarito upang masaksiyan ang magang ito. Napakapalad ng mga tabi. Oo, siya nga. Oo, siya. Siya ang sanggol na si Jesus na itinuturo sa atin ng Diyos sa napakailakan. Siya ang magliligtas sa buong bayang Israel. Napakapalad natin sa mga Diyos dito sapagkat nakatanggap tayo ng napakalaking biyaya tulad dito. Napakapalad din yung magkabiyak sapagkat sa inyo pinagkaloob ang Mesiyas. Pakaingatan niyo siya. Maraming salamat sa inyo. Makakaasa kayong mamahalin at iingatan namin ng isinugo sa ating Mesiyas. O Panginoon Diyos ang mga sakitasan, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakaloob mo sa amin na isang tagapagligtas na si Jesus. Salamat at ipinagkaloob mo makita namin siya. Maraming salamat Panginoon. Salamat. Ang Mesiyas na maganda, ang iglesia ay ligtas na, kabanalay purihin na, purihin ng walang patid, ang Diyos sa langit, na siya sa atin tutubos, sa sala ng pansinuko. Nagbalik ang mga pastor sa kanilang kawan. Naniluwalhati nila ang Diyos. Dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita, napagpuan iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito.
Nagbulay-bulay ang kanyang puso. At nang makaraan ang 8 araw, upang tuliin ang Mesiyas, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang tinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan ng kanyang ina. At nang maganap na ang mga araw ng kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala si Jesus sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. At yumaon sila Jose at Maria upang maghain sa Panginoon alinsunod sa kautusan ng 2 bato-bato o 2 inakay na kalapate, at upang iharap sa Panginoon ng sanggol na si Jesus. May isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon. Siya ay isang lalaking masipag at matuwid. Masipag sa kabanalan na naghihintay ng kaaliwan ng Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Naroon din si Ana na isang propetesa, anak na babae ni Phanuel, sa angkan ni Aser. Siya'y lubhang matanda na may 7 taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kadalagahan. At siya'y baog ng 84 na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing. Abit na lalong malalim ang iniisip mo. Ang Mesiyas, ang ipinangako ng propeta, ang Kristo, isinilid. At umaasa ako sa ipinahayag ng Espiritu Santo. Napakatagal mo nang umiintay. At hindi ako linisani sa sanglibutan hanggat hindi ko nakikita ang Panginoon natin at kadapat. Napakatagal mo nang iniintay ang mga pangako yan. Simula nung sabihin mo sa akin ang mga bagay na yun, ay sa aking sarili ay umaasa ako na makikita ko ang Kristo sa pamamagitan mo. Ngunit, kakaiba ang araw na ito. Iba ang nadarama ko sa ating sarili. Nadarama ko, malapit na siyang dumating. At sana, makarga ko siya sa ating mga bisi. May mag-asawang dumarating. Malakas ang kutugkuan. Ito na marahil ang sandaling pinakahihintay ko. Mawalang galang na po. Malakas po ang aking nadarama. Lagi yung sanggol ay matagal na panahon ko nang hinihintay. Maaari ko ba sa karga? Maaari po. Sige po, kalungin ninyo ang aming sanggol. Purihin ang iyong kaluwalhatian, O Diyos na lumikha at makapangyarihan sa lahat. Ngayon, papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin. Ayon sa iyong salita at kapayapaan, sapagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng mga tao, isang ilaw upang ihayag sa mga hintil at ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Panginoong Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakaloob ng inyong dakilang anak na siyang tutubos sa sangkatauhan. At maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon. Ay nagbalik sila sa Galilea sa kanilang sariling bayang Nazaret.
Nang ipinanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng hari na si Herodes, may mga pantas na lalaki na nagsidating sa Jerusalem mula sa silangan. At nagsisipagtanong tungkol sa bagong hari na sinila. Mahalan, may tatlong pantas na nagmula sa malayong silangan na nais ka mapanayam. Ito yung tungkol sa bagong hari na isinilang. Ano sinabi mo? Bagong hari na isinilang? Walang ibang hari dito kundi ako lamang at wala nang iba. Baliw ang nagsasabi na may iba pang hari dito maliban sa akin. Sige, papasukin mo yung mga baliw na pantas na yan. Susunod, Kamahalan. Mahal na Haring Herodes, kami po ay nagmula pa sa malayong silangan. Ang sadya po namin ay tungkol sa bagong silang na hari at dito raw po namin matatagpuan sa sakupang iyong kaharian. Sa amin mong pinanggalingan ay may nakita kaming isang napakagandang bituin na naging ito po ay sumasagisag na mayroong isang bagong hari na isinilang kamahalan. Kaya naparito po kami upang sabahin ang batang hari at may pagkaloob ito dala namin ang lupa para sa kanya. Ako'y walang naralaman sa inyong mga sinasabi tungkol sa bagong hari na isinilang. Ngunit sandali lamang at aking kapapanayamin ang aking mga eskriba at sacerdote tungkol sa sinasabi niyong bagong hari. Sandali lamang. Mabigat man sa kalooban ni Haring Herodes ang kanyang mga narinig, ay napilitan pa rin siyang sumangguni sa kanyang mga saserdote at mga eskriba. Pinipuan ni Haring Herodes ang lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba na sinisiyasat niya sa kanila kung saan ang ipinanganak na sanggol. At sinabi nila sa kanya ang pagsulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda. Sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. At dito niya napag-alaman ang totoo ang sinabi ng tatlong pantas. Nagalit siya sa kanyang napag-alaman, ngunit nakaisip siya ng masamang paraan na hindi makakahalata ang mga pantas. Mga mahal kong panauhin, napag-alaman ko na totoo ang inyong mga sinasabi. Pumaroon kayo sa bayan ng Bethlehem
At maaari niyong doon ipagtanong ang tungkol sa bagong hari na isinilang. Kung gayoy, hindi na po kami magtatagal, mahal na Haring Herodes. At maraming salamat sa inyong pagpapaunlak na aming makita ang bagong hari. Umayo kayong mapayapa at naway masumpungan ninyo ang bagong hari na isinilang. Paano po kami kabahan? At yumaon ng 3 pantas patungong Bethlehem upang hanapin ang bagong silang na hari at upang ihandog ang kanilang mga alay ng ginto, kamangyan at mira. Ang bituin kanilang nakita ang siyang nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Pumasok sila sa kinaroroonan ng sanggol at sila ay nagalak nang makita nila ang sanggol na kasama ang kanilang ina. Sila ay nangagpatira pa at nangagsisamba sa bagong hari na kanilang ipinagkaloob ang kanilang mga dalang handog. Magandang gabi po. Naparito po kami upang sambay ng sanggol na dakila at may pagkalog sa kanya ang mga dala namin. Sa aming lugar, pinagaling na maraming salamat. Ay nakita namin mga maniniwala o nagpapatunay na mayroong sinilang na bagong hari. Kaya kami ay naparito upang saksihan ang liwagan ito. Maraming salamat sa inyong pagdalaw dito sa amin at sa pagkakaloob ng mahalagang handog. Napakalaking kaluguran sa ating Ama sa kaitaasan. Ang inyong pagpapagaling makarating lamang dito sa atin. Mga kaibigan, kami hindi na magtatagal. Nais pa namin makasama ang Batang Sanggol. Ngunit lubhang malayo pa ang aming daanan sapagkat hindi na kami muling dadaan kay Haring Herodes upang huwag nilang malaman ang kinaroroonan ng sanggol. Ipiniwatig sa akin ng Panginoon sa aking paningin na huwag na kayong bumalik pa kay Haring Herodes dahil may masama siyang tangka sa bagong hari. Mag-ingat po kayong mabuti at ingatan ang ating hari sapagkat siya ang magliligtas sa ating bayang Israel. Maraming salamat sa inyong pagparito sa amin. Sige, kami po hindi na magtatagal. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa mga kakaitasan. Patnubay sa inyong pagitan. Magpahinga ka naman. Anong kung ba ka ng pagod sa araw? Magpahinga ka na rin, Jose.
Jose, magbangon ka. Dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina. Tumakas kayo hanggang sa Ehipto at dumuon kayo hanggang sabihin ko sa inyo, sapagkat hanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Ha? Kailangan lumayo kami agad dito? Sa panganib ang tanggol. Maria, gumising ka. Pinaiwatig sa akin ng isang anghel. Pinaiwatig sa panaginip ng isang anghel. Na kailangan magpadali tayo punta ng Egypto upang mailigtas ang sanggol. Dahil dinanais ni Hari Herodes na pagtayin ng sanggol. Madali ka, maganda ng ating dadali. Ano? Hindi niyo maaari mapatay ang aking anak. Tayo na, Jose. Umalis na tayo dito. Ito ang bahagi ng kasaysayan. Nang marinig ni Jose ang tinig ng anghel, sa kanyang panaginip ay dinala niya ang sanggol at ang ina nito patungong Ehipto. Ang tatlong paritas naman ay hindi na muling bumalik para kay Haring Herodes, dahil nalaman nila may masama itong sangka sa sanggol. Nang mapag-alaman ni Haring Herodes na siya ay laruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nagutos sa kanyang mga kawal na ipapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nasa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon, mula sa gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagsisiyasat sa mga pantas na lalaki. Nang magkagayoy, naganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias na sinasabi, isang tinig ay marinig sa Rama, pananangis at kalagim-lagim na iyak. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw na siyang maaliw sapagkat sila ay wala na. Singgo! Ano po yun, mahal na Hari? Singgo, yung pakinggang mabuti ang aking ipag-utos. Libutin ninyong buong bayan na aking nasasakupan at ang bawat bahay na roon at inyong panikin at ang bawat sanggol na inyong matagpuan na lalaki 1 taon o higit sa 2 taong gulang ay inyong patayin at bugutan ang ulo sapagkat walang makakaagaw ng aking trono. Ako lamang ang hari dito. Ako lamang at walang iba. Ako lang! Masusunod, mahal na Hari. Ang lahat ng sanggol na lalaki, isa o higit sa 2 taon ng gulang ay isa-isang bangkay na inyong makikita. Mga kawal, tayo na.
Ha 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 ha. Nasaan na kayo mga babae? Ha 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 ha. Hoy, babae! Halika! Ha 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 ha. Akin ang sanggol! Ha 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 ha. Hoy, babae! Akin ang sanggol! Akin ang sanggol! Bibigay mo rin pala eh. Kung marahil ikaw rin papatayin din, ito ang nararapat sa iyo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ito ang nararapat sa sanggol. Ha 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 ha. Tignan mo ang ulo ng anak mo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. O mga kawal, ayun pa, hawakan ng babaeng yan. Ako naman. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hoy, babae! Wag! Huwag niyo patayin ang anak ko! Huwag niyo Halika! patayin ang anak Ha ko! ha 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 ha. Dito ka! Dito ka! Hindi siya nabibilang sa sinasabi ni Herodes! Ha ha Huwag niyo patayin ang anak ko! Anong hindi dapat mamatay? Huwag niyo patayin ang Ha anak ha ko! ha ha ha. Huwag niyo patayin ang anak ko! Ha 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 ha. Huwag niyo patayin ang anak ko! Tayo ay nagtagumpay! Ha 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 ha! Ang mga ulo! Hindi nyo ba nalalaman na ang sanggol na yan ang magiging hari balang araw? Siya ang magiging hari ng Israel! Ang sanggol pa lang ito ang magiging hari ng Israel. Matutuwa ang mahal na hari. Nagtagumpay tayo mga kawal. Tagumpay tayo. Tagumpay! Tagumpay! Ha 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 ha! Tagumpay! Sisi kayo! Tagumpay! Tayo ay nagtagumpay! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Pagsisihan ninyo ang lahat ng ito! Pagsisisi kayo! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Tagumpay! Tayo ay nagtagumpay! Masaya to. Ay. Hindi ako na yun. Panginoon, tagumpay po ang inyong pinag-uutos. Narito po ang ulo ng sanggol. Magaling! Magaling! Ito ang sinasabi ng tatlong pantas na singain!
Opo, Panginoon. Ayon sa kanyang ina, ang sanggol na rapor na iyan ang magiging hari ng Israel. Nagtagumpay tayo, mahal na hari. Tagumpay. Tagumpay! Naririto ang mga malulupit! Mga walang puso! Mga halimaw! Rakil, ikaw nga ba yan, Rakil? Bakit ganyan ang ayos mo? Oo, ako nga! Tingnan mo! Tingnan mo ang katawan ng iyong anak! Kung gayoy, ang ulong ito'y Oo! Yan nga! Ang ulo ng sarili mong anak! Na pinatay ng mga malulupit dahil sa utos mo! kataksilan! Kataksilan ang aking nagawa. Ngayon mo lang malaman ang iyong kataksilan! Matapos na ang iyong anak ay papugutan! Ang puti mo ay napakasama! Ang bunga ng iyong dugo ang siya mong pinatay! Tawad. Alisin nyo! Alisin nyo! Ang sa aking harapan ang tigmak ng dugo na sumusunog sa aking mga mata. Alisin ninyo! Haring Herodes. Buong bayan ay nagsisitangis sa snapit ng mga ninyos na iyong pinapatay. Daig ng init ng bakal ang puso mo! Isa kang humang! Patawad. Patawad, Rakil. Patawarin mo ako, Rakil. Ngayon mo lang ang malaman ang iyong kasalanan! Ninais ko lamang na patayin ang sinasabi nilang Jesus na magiging hari daw ng Israel. Daig ng iyong malaking kainggitan. Pati sarili ng anak ay pinapatay! Tawad, Rakil. Tawad. Haring taksil! Haring hindi na nag-isip! Haring hindi nakapis sa mga dugo ng inosentes! Isinasumpa ko, Herodes! Isinasumpa ko! Isinasumpa ko! Lalasapin mo ang lagnating walang pati! Wag! Oo! Tawad! Oo! Ang iyong Wag mo ipapawis! isumpa, Rakil! Isinusumpa ko, Herodes! Isinusumpa ko! Isinusumpa ko, Herodes! Tawad! At sa pangyayaring iyon, ang sanggol na si Jesus ay nailigtas sa masamang tangkad ni Haring Herodes. Sapagkat dinala ni Jose ang kanyang mag-ina sa Ehipto, na ayon sa ipinahiwatig sa kanya ng anghel sa kanyang panaginip, na dumuon sila sa Ehipto hanggang sa pagkamatay ni Haring Herodes, upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak, at mula sa Ehipto ay tinawag ng Diyos si Jose sa pamamagitan ng isang anghel, at sila ay naparoon sa isang bayan na tinatawag na Nazaret, upang maganap ang sinasabi ng propeta na siya at tatawaging Nazareno. At ito ang pasimula ng isang dakilang kasaysayan na bumago sa hinaharap ng lahat ng mga tao sa sanlibutan. Ikatlong bahagi ng kasaysayan, ang alipunghang anak. Ang ikatlong bahagi ng kasaysayan
na matutunghayan ninyo ngayon ay ang tungkol sa alibughang anak. Sa isang mayamang lupain ay may mag-aama na namumuhay ng sagana. Ang ama ay isang taong matuwid na lubos na pananampalataya sa Diyos amang makapangyarihan. Siya ay may 2 anak na lalaki na kanyang ipinagmamalaki. Ibinigay niya ang lahat para lamang sa kanilang minamahal na anak. Minsan sa kanilang pagsasalo sa hapagkainan, ay nagkaroon ng isang malaking pagtatalo ang mag-aama. Oh, tapos na tayo sa paghanda ng pagkain. Marahil ay maaari mo nang tawagin ng ating amo para kumain. Sa ako ginagawa. Sige, ang tatawag sa ating mga amo. Iyan ka na muna. Tayo na magsikain mga anak. Bago tayo kumain, manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Naway maging kalakasan po ito sa aming mga buhay. Amen. Amen. Oo, anak. Wala kaya tanggalin kumain. Ano po ang gusto mong kainin at ipaluluto ko? Ama, ako'y may nais sabihin sa inyo. Ano yun, anak? Ano yung gumugulo sa iyong isipan? Sabihin mo sa akin, anak, at ako naman ay nakahandang makinig. Alam naman nating ama na ako'y nasa 8 bulang na. At iniisip ko na rin magsarili, ama. Hinihingi ko po sa inyo at hinihiling ko po sa inyo, ama, kung maaari niyo pong ibigay sa akin ang bahagi ng aking yaman, ng aking mana. Anong ibig mong sabihin? Bakit gusto mo nang kunin ang iyong kayamanan? Buhay pa nga ang ating ama. Ano bang pakialam mo? Ba't ka nakikialam sa buhay ko? Ano sinasabi mo walang pakialam? Mga anak, Kung gusto mo umalis dito mga anak, at mamuhay mag-isa, umalis ka! tama na yan. Kayong dalawa ay napakahalaga sa akin. Huwag kayong magtatalo sa harap ng pagkain. Ang inyong naisin ay pagkakalog ko sa inyo. Ganyan po kayo kamanan. Yaman din lamang na ikaw ay nasa 8 bulang na. Ipagkakalog ko sa iyo ang yaman na gusto mong makuha. Talaga po, ama? Maraming salamat po, ama. Maraming salamat po. Maasahan mo yan ako. Paksaya ka. Nalaman kong hanggang ngayon lamang ang iyong kasayaan na yan. Tama na yan. Pagbigyan na natin ang iyong kapatid. Total, nasa 8 bulang na siya. Ama, So siya, maraming salamat, ama. pagpatuloy na natin ang ating pagkain. Tara na.
Sa wakas. Napasa akin rin ang manang pinakamimiti ko. Magagawa ako ng lahat. Makipag-inuman ako sa aking kaibigan. Magpapakasaya kami buong araw. O ama. Anak, Andiyan ko na pala. ito ang kayamanan na ipinangako ko sa iyo. Nanging gamitin mo ito sa paraan na makakabuti sa iyong mga pamumuhay. Makakaasa ka, ama. Gagamitin ko to. Gagamitin ko to sa mabuting paraan, ama. Hindi ka magsisisi, ama. Maraming salamat, ama. Hangad ko, nakuha ang iyong tagumpay. Ay gamitin mo yan sa maayos na pamumuhay. Maraming salamat, ama. Paalam na po. Sa wakas! Asa ang mga kaibigan ko? Mapuntahan ko na ang aking mga kaibigan! Malis ang kalibughang anak, nalunghang naliligayahan. Ang unang pumasok sa kanyang isipan matapos matanggap niya ang kayamanan ay ang kanyang mga kaibigan. Pupuntahan niya ang mga ito upang maging kasali niya sa kaligayahan ng kamunduhan. At nilimot niya ang ipinagubilin sa kanya ng Ama na gamitin ang kanyang kayamanan sa mabuting paraan upang siya ay magtagumpay sa kanyang buhay. Uy! Mukhang tamang-tama lang dati ko, mga kaibigan! Eto, pagsalusaluhan natin! Nasaan ang alak? Kaibigan, ng alak! Kumusta, kaibigan? Nakuha ko ng salapi at yaman ko sa aking ama. Mag-inuman tayo hanggang umaga! Yung isang ilabas! Mga babae, bilis! Woo! Kanina yan, akin na kaibigan. Lucky 9? Okay! Oh, panalo ako, kaibigan! Panalo ako! Oh, kaibigan! Huwag kayong mag-alala, mga kaibigan. Sagot ko ng lahat ng naisin nyo. Mga babae, alak, pulutan, lahat. Ilagay sa lamesa. Kaya magpapakasaya tayo ngayong gabi. Walang uuwi nang hindi natutulog sa inuupuan. Asan yung alak? Asan yung alak? Pumili kayo kung anong gusto nyo. Akong bahala. Sobrang dami kong halapik, kaibigan. Alak, alak! Kung narinig nyo, sagot daw ng ating kaibigan ng lahat ng ito. Inom, inom! Uminom kayo! Hindi na ako tiyempo! Yung dialogue niya. Ay, salamat naman kung ganun. Hindi, wala na tayo ito. Tulad na naman ang ligaya natin. Hanggang mag-umaga, kaibigan! Ano? Munti ka ata masaya, kaibigan? Kasi ka na, kaibigan? O, pare!
Silbihan nyo na kami. Ano pang hinihintay nyo? Bigyan nyo kami ng pinakamasarap na alak. Alak! Pinaka-special yung alak at pinakamasarap yung pagkain. Bago pa magalit ng kaibigan namin itong mayaman. Di ba, kaibigan? Lahat! Sagot ko lahat! Di ba, kaibigan? Sagot ko lahat, kaibigan! Akong bahala! Ayos na kaibigan. Ano kaibigan? Magic? Para sa salapi! Pahit ang adobo! Wala nga naman, kumain ka ng kumain kaibigan. Magpapakalasing tayo kung magdamag. Andali kaibigan, di pa nangangalahat ang iniinom natin. Uuwi ka na. Maglalaro muna tayo nito kaibigan. Balasa! Napakabagal mo. Ang nalasing ako kaibigan. Ano ba to? Sige lang. Inubos ng kalibughang anak ang lahat ng kayamanan na nakuha niya mula sa kanyang ama sa paluging paraan. Nagpakasasa siya ng gusto, pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Walang patumanggang pagwawaldas ang kanilang ginawa, hanggang dumating ang panahon na wala na siyang maibigay sa kanyang mga mahal na kaibigan. At siya ay iniwan ng mga ito dahil wala na siyang maibigay ng anuman sa kanila. Sakit na ulo ko. Ubobra tata yung ininom ko kagabi. Sakit na ulo ko. Nasa salapi ko. Wala na lang. Mga kasama ko. Kaibigan. Wala na laman ang aking salapi. Ano? Ano sabi mo? Wala na ako salapi, kaibigan. Kaya ingay-ingay mo. Istorbo ka naman. Kaibigan! Wala na ako salapi, kaibigan. Magsitahimik nga kayo! Sabit na ang ulo ko! Saka sumahin kayo sa akin! Ano ba yan? Tulog ka muna. Bukas magpakaseta ulit. Kaibigan, di na ako muli makakabalik sa amin. Wala na akong matutulungan, kaibigan. Maaari niyo ba ako matuloy sa inyo? Oo, kaibigan ko. Naku, hindi pwede sa amin. Mga walang kwenta kayong kaibigan! Magsilayas kayo sa harapan ko! Alis! Wala pala namang kwenta itong siyang kaibigan natin dito. Buti pa, magpuwawala na tayo. Jack! Umalis kayo! Okay na, alis na! Magsilayas kayo, wala kayong kwenta. Wala kayong kwenta kaibigan!
Ang alibughang anak ay iniwan ng kanyang mga kaibigan na dapat ay karamay niya sa kanyang mga kapighatian. Wala na siyang iba pang malalapitan. Nag-isip siya kung paanong paraan siya makakakain. Tumungo siya sa isang bayan upang magbaka sakaling makakita ng mapapasukan. Nag-istula siyang pulubi at palaboy-laboy na lamang siya sa lansangan. At sa labis na gutom ay naipas siya na lamang niya mamasukan bilang tagapag-alaga ng babuyan at naging kasakasan niya ang mga baboy sa pagkain para lamang mabuhay. Mabuti pa kanina sa amin. Nakakakain ng masarap. Ako ito. Nakakain kasama mama. Kasalanan ko kumak. Nagkaganito. Kasalanan ko ang lahat na ito. Nag-isuwa nila akong anak. Sa aking kasalanan, ang aking ama, nagkasala ako sa'yo, di ako narapat, natawagin ituring mo lang na isang alipin mo upang mapagsisihan ang pagkakasala ko. Iyan ako'y mahirapin sa aking ama at hihingi ako ng tawad kung kailangan ako'y luluhod at magmakaawa sa kanya kahit di nila ako gawin isang anak at kahit ituring nila ako isang alipin. Aking sasabihin sa kanya, Ama, kasala ako sa langit at sa lupa. Hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Ituring mo na lang akong isang alipin mo. Pinagsisisihan ko ng lahat ng mga kasalanan na gawa ko.
Ama, patawarin mo ako! Tagal ng panahon na hindi ko nakikita ang bunso ko. Ano na kaya ang nangyayari sa kanya? Ano na kaya ang buhay niya ngayon? Nagtagumpay kaya siya? Sabi, na kung makita ang bunso ko ngayon. Ama! Anak ko! Ako! Bakit ngayon ka lang? Matagal na kitang hinihintay sa iyong pagbabalik mo. Anak ko, huwag ka lumuhod sa akin. Huwag mo akong yakapin. Huwag mo ko yakapin, Ama! Hindi ako marapat-dapat! Natawagin kayo ako mo! Ituloy mo na lamang ako isang ulitin. Pinagsisisi ako ng lahat. Anak ko, tumayo ka. Matagal na kitang pinatawad. Nagpapasalamat ako sa ating Ama sa kaitaasan. Ikaw ay ligtas at buhay. Mga alipin! Dalhin ninyo ang pinakamagandang banlaban. At ang kanyang paa ay lagyan niyo ng panyapak. Wala akong alipin yata. Walang alipin maganda. Sa yung balaban na dilaw. Damit! Damit na dilaw. Damit! Balabal! Balabal ko. Sinuot ka! Sus, Mariusep. Mga alipin! Piliin niyo ang pinakamatabang guya at inyong patayin. Akala ko ama ko yung mataba. Magdidiwang tayo ngayon at magsaya. Sapagkat Ama, sandali lamang. Sandali patanggal ng balabal. Ang haba ng balabal mo, Ama. Hanggang tapat-tapat. kaya balik ka dyan dahil bumaliktad ka. Ama, may plano pa ito kung patayin sa tali. Mga alipin! Piliin niyo ang pinakamatabang guya at inyong patayin. Magsaya tayo ngayon at magdiwang sapagkat dumating ang aking anak na ligtas at buhay. Ama ko, salamat. Salamat. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay. At nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya
ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. Alipin, kumarito ka. Ano itong nangyayari? Bakit tila may nagkakasiyahan sa aming tahanan? Dumating ang iyong kapatid at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil siya'y tinanggap ng ligtas at magaling. Ama, narito. Tagal na panahon kitang pinaglingkuran. Minsan hindi ko sinuway ang mga pinag-uutos. Ngunit hindi mo man ako nagawang ipagpatay ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa sa aking mga kaibigan. Tatapat na dumating itong anak mo na umubos na iyong pag-aari ay pinagpatay mo na isang malaking kuya. Anak, ang lahat ay sa iyo na. Ikaw ay lagi sa akin. Datapwat, karapat dapat na magkatuwa tayo at magkasaya sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Kapatid ko, patawarin mo sana ako sa aking pagkasasala sa inyong Ayun din, napatawad na siya kapatid ko. Tara na, pumasok sa loob na kung at pagsamantahin natin itong pagdidiwang na ito. Salamat. Mabuti pa ka. Ama, asan yung... Tara na. Maligayang kaarawan po sa ating Panginoon. Mabilis ang galing. Magmadali si... Oh, dali. Doon kayo mga cast. Doon kayo sa loob. Lahat ng gumanap. Lahat ng lahat ng cast. Sana. Sure. Ang mga magaganda dito. Uy! Ay! Di ba yung mga cast? Lahat. Di ba yung mga cast? Lahat. Cast, di ba cast? May tagahatak. Oo, may tagahatak, may coordinator, may director. Cast, di ba? Oo, may S. My gosh. Di Marites. Dito pala, te. Dito ka sa una. Tess! Upo ka dito. Oh, ganda-ganda. Hindi kay Maria at ano yun Yay! Ikaw ang kwadro. One. 2, 3, walking. Lahat. Madami. Panis. Tapos, Okay. maligayang Maligayang.
sa alas 12, magbati din tayo. Ay, yung pulutan na! Mapay ka adobo! Nakuha ninyo ng 1 and 1 Ano na, umiiyak na yung ano?